Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Acts, chapter 7, verse 54 to 60. Dragged him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he said, when he had said that this, he fell asleep. Sa Tagalog version, sabi dito, at kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. So, noong unang pong panahon kasi, yung mga Kristiyano, nililid nila yung mga tao papunta dun sa ibang religion. Kaya, pinapatay nila yung mga Kristiyano ng mga Hudyo. At isa sa mga alagad na nangangaral ng Christian ay si Esteban. Siya yung pinarusahan hanggang sa mamatay. Binato siya ng stone hanggang sa mamatay siya. At kinaladkad siya ng lungsod para yung habang binabato siya at kaya siya nakapanalangin ng Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. So, sa kabila nun, pinanalangin niya na huwag silang magkasala. Ganon, pinapahalagahan ni Esteban yung mga kaluluwang binabato siya. Kahit nasasaktan siya. So, yung teaching natin dito, yung kung hindi sumasampalataya at sumusunod kay Kristo, yung mga tao, malamang yung mga tao, isinumpa niya na. Kasi kung hindi siya sumusunod sa Diyos, lahat ng mga gumagawa ng mali sa Kanya, sasabihin niya pa na, hindi niya sasabihin na huwag pananagutin sa kasalanang yon. Kasi kahit na ganun yung ginagawa niya, minahal pa rin niya yung mga tao. Yun yung radical love. Yun yung sign ng kahit sinasaktan ka na, mahal mo pa rin yung tao. At kahit yung pagmamahal ng Diyos, ganun din. Radical yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Dahil yung ating Panginoon, yun yung pinairal niya sa atin, yung pagmamahal niya sa atin. Kaya nakita ni Esteban na dahil alagad siya ni Jesucristo, ganun din yung ganun din yung pinairal niya, yung pagmamahal niya sa tao. Yung pinakamataas na pagpapatawad ay ang pagpapatawad ng ating Panginoon. So, kung tayo matuto magpatawad, ibig sabihin, alagad tayo ni Kristo or disciple tayo kasi ang Diyos natin ay nagpapatawad. At maging katulad tayo kaya nga sabi sa verse, maging Christ-like tayo. Maging thinking natin, maging katulad ng ating Panginoon. Kasi kung Kristiyano tayo, maipapakita natin yung pagmamahal natin na tayo ay sumusunod. Nakikita na sa buhay natin na tayo ay sumusunod sa utos ng Panginoon. Na mahalin ang ating kapwa, turuan sila, at manumbalik tayo sa Diyos. At yun ang pinakabili sa atin ng Diyos na yung pagmamahal natin at pag-iisip natin ay maging katulad ng Diyos na
yung kalooban niya, yun yung masunod. Kaya para tayo mga Kristiyano na sumusunod tayo dahil magkakaroon tayo ng tiyak na kaligtasan. Dahil sa pagtanggap natin at sa pamumuhay natin, na kagaya ng pamumuhay ng Diyos, nung siya ay nabubuhay pa, nung nabuhay siya at nagkaroon siya ng pagkakataon na maipahayag yung salita ng Diyos sa mundo. So, yung maging tingin natin dapat at maging ang masunod ay ang katulad ng kanyang pagmamahal at katulad ng kanyang pag-iisip na hindi self-love, kundi radical love. Less self and more love.